magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Kami ang pang-apat na grupo. Ako po si Raven Vincentianco at makakasama natin sa video na ito ay sina Ashley Nicole H. Cubillas, Diane Janicio. Charles Vincent B. Somera. Sakis Scarlett B. Pamintuan. at ngayong araw sa video na ito, may kukwento kami sa inyo. Halina't tayo magsimula na. Ang alamat ng Quetzalcoatl. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang ang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasyahan na aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro na sa amin ay matigang nagtuturo. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Hesus. Amen. Ang alamat ni Quetzalcoatl ni Celi Orozco na isinalin sa Pilipino ni Roberto D. Apil. mga tauhan, Quetzalcoatl. Si Quetzalcoatl, kilala siya bilang mabuting Diyos at siya ay mahusay na leader at guro na nagbigay ng kabishanan at kaalaman sa mga tao. At si Tezcatlipoca. Si Tezcatlipoca, siya ay kapatid ni Quetzalcoatl na nagtagumpay sa isang panlilinlang laban kay Quetzalcoatl na nauwi sa pagkakaroon ng mga trahedya at pagbaksak ng mga kaharian. Si Quetzalcoatl ay isang mahalagang Diyos sa mitolohiya ng mga Aztec sa Mesoamerica. Siya ay tinuring na Diyos ng hangin, patron ng mga pari, at inventor ng mga kalendaryo at aklat. At siya rin ay tinuturing na isang tao, isang Diyos, isang pari, isang mito, o isang alamat. Minsan din itong ginagamit bilang simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pangalan ng Quetzalcoatl na naisip bilang feather serpent ay nagmula sa mga salitang nahuatl na nangangahulog ang Quetzal, isang ibon na may magandang balahibo, at Coatl na nangangahulog ang ahas. Hindi tulad ng mga mas bagong Diyos ng Aztec Pantheon, ibinahagi ni Quetzalcoatl ang kanyang kapangalan sa mga may balahibo na ahas. Isang araw, umalis si Quetzalcoatl mula sa kanyang trono matapos ang isang hindi pagkakaintindihan at naisipang pumunta siya sa maraming lupain hanggang sa makarating sa Tolan. Nang dumating siya, naghahandog ang mga tao ng sakripisyo bilang parangal sa kanyang kapatid na si Tezcatlipoca. Ang paring nagsagawa ng sakripisyo ay galit na sumigaw at ilang sandali ang kalangitan ay naging kulay abo na may mga ulap na nagpapahiwatig ng malakas na bagyo na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Pinakalma ni Quetzalcoatl ang mga tao at tiniyak sa kanila na habang nasa lungsod siya, ang Tolan ay unlad na walang katulad. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kalangitan at ang hangin ay nagsimulang umihip at hinawi ang mga ulap. Mula sa sandaling iyon, nais ng mga tao na sambahin siya bilang isang Diyos. Ngunit tinanggihan niya ang anumang uri ng luho at sa halip ay sinabihan sila na mamuhay ng may kapakumbabaan at upang matuto ng may kadalisayan ng kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kabisirang lungsod ng Tolan ay naging hindi kapanipaniwalang maunlad. Naging isang maringal, maganda at sagradong lungsod. Si Quetzalcoatl ay nagpapanatili ng kaayusan sa lahat ng kanyang mga nasasakupan at kahit na iniwasan ang pagsasagawa ng sakripisyo ng tao. Bagamat marami ang natuwa sa paghahari ni Quetzalcoatl, ang kanyang kapatid na si Tezcatlipoca ay hindi masaya sa ikinilos at nakipagsabuatan para ibagsak siya. Isang gabi, naghandog siya ng regalo kay Quetzalcoatl ng pulko na ibig sabihin na isang alak na gawa sa agave. Pagkatapos, ang lasing na pinuno ay natulog kasama ang kanyang kapatid na babae na walang asawang pari. Nahihiya siya sa kanyang ginawa. Si Quetzalcoatl ay umalis sa tula at tumungo sa dagat. Sumakay siya sa isang balsa ng mga ahas at naglayag patungo sa lugar na nilulubugan ng araw. Bago ito, ipinangako niyang babalik siya sa hinaharap upang tulungan ang kanyang mga tao. Mga mahalagang pangyayari.
Ang paglisan ni Quetzalcoatl. Dahil sa isang trahedya, napilitang lumisan si Quetzalcoatl sa kanyang kaharian. Ang pagbabalik. Nagtataglay ng pangako ng kanyang pagbabalik na inaasahan ng marami. Ito ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang mga alagad. Ang laban ng magkapatid. Nagkaroon ng alitan at laban si Quetzalcoatl laban sa kanyang kapatid, ang Diyos na nagngangalang Tezcatlipoca. Aral o mensahe. Marami tayong makukuha ang aral o mensahe sa kwentong ito. Una, ang pangakong pagbabalik ni Quetzalcoatl ay maaaring simbolo ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapakita nito ang posibilidad ng pagbabago at pagunlad sa hinaharap. Ikalawa, binibigyang halaga nito ang pagiging mabuti sa makatarungan sa makikipag-ugnayan sa iba. Ikatlo, ito ay nagtuturo ng leksyon ng pagunlad sa pamamagitan ng pagtanggap sa sariling kamalian at pagbabago. Kasukdulan, umalis si Quetzalcoatl sa kanyang kaharian matapos ang isang trahedya. Ang kanyang paglisan ay nagdudulot ng mga pangkalahatang kaganapan at pagbabago sa kanilang kultura. Ang dahilan kung bakit ito ang pamagat ng kwentong ito ay dahil ito ay nagpapakita ng pangunahing kwento o salaysay tungkol sa buhay, pag-ahon, pagbaksak at muling paglitaw ng Quetzalcoatl. Kung iintindihin nyo ang kwento, malalaman nyo ano ang pinagmulan, kahulugan at kahalagaan ni Quetzalcoatl bilang Diyos. At doon na po nagtatapos. Sana ay may natutunan kayo mula sa amin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!